Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama po ng inyong mga personal na intensyon, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung nasa kanilang mga tahanan, sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng ating live streaming at ng ating Evangelization Radio and TV Maria. Espesyal ang ating pagdarasal para sa ating mga overseas Filipino workers na tumututok at sumusubaybay sa atin. Ganon din po ating ipagdasal ang kapayapaan at kaayusan ng ating bansa at ang kapayapaan ng buong mundo. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin mo ng pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lumahong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinabi sa akin ng Panginoon. Bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob, ayon sa sinabi ng Panginoon, at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ang Panginoon,
Pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang guwang sa bato. Ginawa ko ang inuutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di na pakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon, ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko, lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila'y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang, at sa gayoy papupurihan nila at pararangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila, ang Diyos na sa kanila'y nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan, kaya't kanyang itinakwil. Sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila, tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin, pagkat sila'y isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Magsitayo po lahat. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon
ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga, at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Mga kapatid, may isang katotohanan na madalas po ay ating nakakalimutan. Ano po yun? Na ang paglago ay hindi nangyayari sa isang iglap lang. Ang isang puno ay hindi lumalaki sa isang gabi lamang. Ang tinapay ay hindi umaalsa sa ilang sandali lang. Ang isang bata ay hindi nagiging ganap na may sapat na gulang sa loob lamang ng isang araw. Lahat ng mahalaga sa buhay ay nangangailangan ng panahon, pag-aalaga at pagtsatsaga. At ganito rin po ang itinuturo ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Inihambing niya ang kaharian ng langit sa buto ng mustasa at sa libadura. Magkaiba man po ang larawan na ginamit ng ating Panginoon, pero iisa ang mensahe nito, na ang Diyos ay nagsisimula sa tila maliit, ngunit sa kanyang biyaya ay nagdudulot po ito ng dakilang pagbabago o paglago. Nung pong panahong ni Jesus, marami po ang naghihintay ng isang Mesiyas na magtatatag ng isang makapangyarihang kaharian. Ngunit sa halip na hukbo o palasyo, isang maliit na binhi at kaunting libadura ang ipinakita o itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ipinaunawa po niya na ang kaharian ng Diyos ay hindi lumalago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng tao, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na tahimik ngunit makapangyarihan. Pero mga kapatid, ang talinhaga pong ito ay hindi lamang tungkol sa kaharian ng Diyos. Ito po'y tungkol rin sa ating buhay pananampalataya. Nung tayo po ay bininyagan, itinanim sa atin ng Diyos, sa ating mga puso, ang binhi ng pananampalataya. Nung tayo ay tumanggap ng sakramento ng kumpil, lalo niyang pinatatag sa pamamagitan na kaloob ng Espiritu Santo. Maaaring ang mga ito po ay hindi natin nakita o naramdaman noon, ngunit tunay na may buhay na itinanim ang Diyos sa ating mga puso. Ngunit tulad po ng isang binhi, ang pananampalataya ay kailangang alagaan upang lumago. Hindi ito kusang lumalaki. Tulad ng isang halaman, kung hindi mo ito aalagaan, kung hindi mo ito didiligan, paaarawan, hindi ito mabubuhay. At gayon din ang ating pananampalataya kung hindi natin ito pagyayamanin. At paano po natin ito pagyayamanin? Sa pamamagitan ng pagdalo ng banal na misa
sa bawat banal na misa na ating dinadaluhan, sa bawat salita ng Diyos na ating pinakikinggan at pinagninilayan, at sa bawat pagkakataong pinipili natin na maglingkod sa ating kapwa, magpatawad, magmahal, at sundin ang kalooban ng Diyos, unti-unti tayong binabago ng Diyos at unti-unti nating pinalalago ang ating pananampalataya. At tulad po ng libadura, maaaring hindi natin agad napapansin ang kanyang pagkilos, ngunit dahan-dahan niyang hinuhubog ang ating mga puso upang mas higit na makita sa atin si Kristo at maging katulad tayo ni Kristo. Kaya marahil magandang pagnilayan po natin ngayong araw na ito, lumalago ba ang aking pananampalataya na itinanim ng Diyos sa aking puso? O unti-unti ba itong natatabunan ng aking mga alalahanin, ng aking pagiging abala? Mga kapatid, huwag po nating sayangin ang binhi na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Patuloy po natin itong alagaan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento at pagsasabuhay ng kanyang salita. At huwag po tayong mainip kung tila mabagal ang ating paglago. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagtatanim at ang Diyos din ang nagpapalago. Ang ating bahagi ay manatiling tapat sa Kanya. At sa Kanyang takdang panahon, ang munting binhing ito ng pananampalataya itinanim niya sa ating puso ay mamumunga at magiging pagpapala hindi lamang po sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating kapwa. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang, ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong nakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Baga niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyan iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Magpasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananapikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, iwanatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magstayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pagunlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pindakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para silang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalisa at mga detalye. Ikaapat, ngayong Sabado, ika-1 ng Agosto, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Berhen ng mga biyaya sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ikalima, maligod po namin kayong inaanyayahan na maging kabahagi ng ating mga paghahanda sa nalalapit na opisyal na deklarasyon ng ating dambana bilang International Shrine. Sa pamamagitan ng inyong suporta sa ating mga gawain, ang ating mga tagapaglingkod ay mamamahagi ng mga sobre para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang tulong at handog. Kung nais naman ninyo magbahagi ng personal na donasyon o anumang uri ng suporta, maaari po kayo makipag-ugnayan sa ating opisina. Maraming salamat po sa inyong bukas palad na pakikiisa, panalangin at patuloy na pagmamahal sa ating dambana. Naway pagpalain kayo ng poong may kapal sa pamagitan ni Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa lubot labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo, O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipayan, inyong pagkalingat naman, sa buhay pag-ibig at katarungan, ganda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po. Tayo po'y tatayo sa paanyaya sa panalangin. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Tayo lumapit sa Panginoon na may papuri at pasasalamat. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sapagat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Ang kanya salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa na inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinukso doon ay sinubok na inyong magulang, bagamat nakita ang aking kinawang silang nakinabang. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo'y lumapit sa Panginoon ng may papuri at pasasalamat. Sabay-sabay po tayo sa awit. Kay dakila mo, Diyos, amang walang hangganan. Ang lahat ng liwanag, ikaw ang pinagmulan. Darating sa daigdig, yaring bukang liwayway. Tanda ng pag-ibig mo na walang katapusan. Ikaw, O sa Kristo, Ang tunay naming araw, paloob mo ay buhay sa katawat isipan. Dinggin mo ang dalangin kami iyong tulungan. Malayo sa masama at anumang kasalanan. O Espiritu Santo, Sa amin ay manahan, loob ay bigyang lakas, gawing banal ang buhay. Maghapon ay harapin sa gawang kabutihan, sa pagsapit ng gabi ay payapang hihimlay. Sa iyo, O Panginoon, puso ko'y iniaalay sa iyo, sana'y dinggin ang aking pang-umagang dasal. Tayo po ngayon ay magsiupo. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon. Itong tumatawag at napatutulong, sa iyo, Panginoon, ako'y dadalangin. Sa dapit umaga ang tinig ko'y dinggin, ang katugunan mo sa aking pagdaing. Pagsikat ng araw, aking hihintayin. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan, ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa na man din ang aking kaaway, o dakilang Panginoon, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan, ang kalooban mo magpakailanman. Walang katapatan silang magsalita, at ang hangad nila'y pawang paninira. Bukas na libingan ang kahalimbawa, yung bibig nila'y tunay na mandaya. Sana'y mandaya. Ang nagtitiwala sa iyo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap.
Pinagpapala mo, O Diyos, iyong tapat. Ang iyong kandili ay kanyang kalasag. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara na noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo, O Panginoon, puso ko iniaalay. Iyo sanang dinggin ang aking pang-umagang dasal. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Karapat dapat kang purihin magpakailanman, Panginoon, ng Diyos ni Jacob na aming Ama. Sa iyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at pagtatagumpay. Pagkat iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa iyo ang buong pamamahala at ikaw ang hari ng lahat. Sa iyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan. Taglay mo ang kapangyarihan at kadakilaan. At ikaw ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan ka namin, O Diyos, at pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pinupuri namin ang iyong dakilang ngalan, O Panginoon naming Diyos. Sambahin ang Diyos sa kanyang banal na luklukan. Purihin ang Panginoon inyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakila at marangal ang kanyang ngalan. Ang Panginoon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal, yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya ay naririnig. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog ang kaparis. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap ang Panginoon, tinig niya ay ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya ay nangungusap. Maging kahoy winawasak ng tinig ng Panginoon. Kahit ito'y kahoy, sedro, na buhat pa sa Libano. Lumulundag na bisiro, gayon ang bundok Libano. Parang torong lumulukso ang anyo ng bundok Hermon. Sila'y pawang nauuga sa tinig ng Panginoon. Kapag siya ay nagwiwika, lumalabas siyang kidlat. Nayayanig pati ilang kapag siya ay nangungusap. Pati ilang nitong Kades sa pagyanig umiindak. Kung ang Panginoon ay magsalita, ang usay napapaanak. Ang dahon ng kakahuyay para parang nalalagas. Yaong mga nasa templo'y sumisigaw nagagalat. Ang Panginoon ay papurihan. Ganito ang binibigkas, siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman, namumuno siya roon bilang haring walang hanggan. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas sa mga hirang at siya rin nagpapala upang siya ay matiwasay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sambahin ng Diyos sa kanyang banal na luklukan. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi maghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Hindi mahihambing kahit saan ang kanyang mga dakilang gawa. Purihin sa lahat ng panahon. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Purihin ang Panginoong ating Diyos, purihin siya sa lahat ng panahon. Tayo po'y tumayo. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Gagawa tayo ng krus, sabay-sabay tayo sa dasal.
Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nailigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel. Ipinagkakapuri natin si Kristo sa lahat ng mga tao sapagkat tikip siya ng pagpapala at ng Espiritu Santo. Dumulog tayo sa Kanya na may pananalig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Igawad sa amin ang isang mapayapang araw sa pagsapit ng gabi. Pupurihin ka namin na may tuwa at pusong dalisay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sumaamin nawa ngayon ang iyong kadakilaan, gabayan ang kilos ng aming mga kamay. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Sinaganawa kami ng iyong mukha at panatili sa kapayapaan. Ipagsanggalan kami ng bisig mong makapangyarihan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Pagpalain mo ang mga umaasa sa aming mga panalangin. Gawaran sila ng biyayang espiritual at pangkatawan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, 14. Para sa ating Arsobispo Gilbert. Para sa mga pari, diakono at religyoso. Para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan. Para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit. Para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan. Para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Para sa lahat ng mga makasalanan. Para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin. At para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu, Panginoon. At ipundasalin ang Ama namin. Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, magmula nawa sa iyong paggabay ang lahat ng aming ginagawa, ay aming maipagpatuloy ito sa tulong ng iyong awa. Tulutan mong sa iyo lamang manggaling ang aming gawain, upang makamit namin ang kaganapan nito sa tulong mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan.
Amen. Mahala Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.